The reason I mentioned your kids and your wife is that when you get killed now, they know who's the emergency contact. Bro! Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, K-Shine gustong makalaban si Didel matapos nitong magalingan sa performance nito sa Langit Lupa Tournament. Rapido, patuloy ang hinaing tungkol sa pagkakakulong ni Senator Marcoleta. Sa panibagong tournament na ginawa ni Enigma, nakakita nga tayo ng iba't ibang bagong muka at iba't ibang estilo ng mga battle MC. Sa lahat ng laban sa Langit Lupa Tournament, masasabi nating solid yung mga naging performance at walang nagpabaya. Kitang-kita ang gutom ng bawat MC na magpakilala at patunayan na kaya nilang makipagsabayan sa iba't ibang representative ng ibang liga sa Pinas. At para sa akin, isa si Didel sa pinakaumangat ang pangalan sa tournament na ito dahil sa kakaibang performance na pinakita niya sa unang 2 rounds ng Langit Lupa Tournament. Dominante ang naging performance niya sa kanyang 2 magkasunod na laban. Kitang-kita yung lamang niya kina Kulas at Mison pagdating sa sulat, execution at overall performance. Grabe rin talaga yung technicals, wordplay at bars ni Didel at naging malinis din ang kanyang delivery kaya mas tumama ang kanyang mga banat. Texture, well, galing sa maestro ang initial na lectures pero iniba ang kagat para mas fit parang dentures. So you could say na parang dentures. So you could Espolarium ni Juan Luna ang impluensya, Romanong kultura at lugar. Kaya kung stick to Tagalog ka lang repa, then you'll never learn the art of war. Rhyme schemes, multis, wordplays, on par with dudes on the league who's very popular. In other words, I got no room for improvement. So saan ka lulugar? Laos! Isa rin sa dahilan kung bakit maraming humanga kay Didel ay dahil sa pagiging kumpiyansa niya sa stage at sa sulat niyang dala. Hindi siya mukhang baguhan kung umasta at ramdam na ramdam ang kontrol niya sa bawat round ng kanyang mga nagiging laban. At dahil dito, marami na agad ang nagbabanggit ng pangalan niya bilang isa sa pinakamalakas na breakout MC ng tournament na ito. Ko sa'yo ang reactions at energy of NTLP pag lumabas na si Heisenberg, wala ng uncertainty. Ito ay aking season, elimination. Ito ay aking season, domination ang waking reason, eliminate ang feeling decent. Eliminate ang teka, nag-i-input lang ng combo para mag-Akuma, raging demon. So light the candles cause we gon' brawl. Dito simpleng beast a call. I suggest you keep your shit within battle rap cause Enigma gave this beast a call. Sa review nga ni Looney at K-Shine sa Break It Down para sa laban ni Didel at Mison, bumilib nga sila pareha sa pinakitang performance ni Didel at kung paano ito mag-construct ng kanyang mga bars. Na-mention lang sila para pag na-aksidente si Mison, kilala niyong emergency contact. Damn! He said, the reason I mentioned your kids and your wife is that when you get killed now, they know who's the emergency contact. Bro! Bro! Boy! Oh, that's it. That's the one for the. Oh, what the fuck? Imagine if that was like a bar. You a real crowd, Yeah. big. Yeah. Bro, he bringing the house down with that shit. That's what? crazy. And he saved that for the third round. And for the third, good night. Yo, he's tough. He's tough. He's tough. You I should fuck with battle him. I'm him, about to bro. watch. I am. I'm gonna watch some more of him too. He's tough. He's tough. I'm fucking with him. Yeah, he's tough. Sa pinakitang performance ni Didel para sa laban niya kay Mison, ay pinahanga nito si K-Shine. At dahil rin dito, nagkaroon ng kagustuhan si K-Shine na makalaban si Didel sa isang English conference. Dahil sa nakita natin kung gaano kagaling si Didel, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit gusto siyang makalaban ni K-Shine. Ibig sabihin lamang nito, napapansin na ng ibang mga MC ang pinapakitang antas ni Didel. Kapag natuloy ang laban na ito sa hinaharap, siguradong magiging isa ito sa matchup na pinaka-inaabangan ng flip-top community dahil makikita natin na mag-perform si Didel ng kanyang mga English na bara kung saan masasabi natin na mas komportable siyang gamitin ito kumpara sa Tagalog. Makikita natin kung paano siya makikipagsabayan sa isang legend battle rapper ng Amerika na si K-Shine. The way Diddle raps, you think he has like potential to
to rap in English? Yeah. I do. I think he's being held back by I think he can do a lot more in English. I think the Tagalog bars standard that they want him to rap in is holding him back to show what he can really do in English. Yeah, that's exactly what I'm thinking. Yeah, and I think he should battle me. Oh, shit. So he got a chance. No, just so he has a chance to show the people that he can actually rap in English and against someone that he, I would say, hopefully has respect for. He should have some. Yeah, of course, bro. I think, man, he sees this, probably piss his pants, bro. Rapido, tuloy-tuloy ang paglabas ng kanyang hinaing at nararamdamang galit dahil sa pagkakakulong ni Senator Marcoleta. Alam po ninyo kung lalaliman lang po natin yung pangunawa natin about sa sinabi ni Senator Marcoleta na hindi lang siya ang nakakulong, kundi tayong mamamayang Pilipino. Totoo po yun. Kinulong tayo ng mga mapang-abusong opisyal para pihitin ang hustisya at gamitin ang kapangyarihan nila para sa sariling pakinabang. Alam ng maraming Pilipino yan. Alam po ninyo si Senator Marcoleta, meron siyang magandang programa eh. Meron siyang plano kung paano mapapababa ang singil ng kuryente. Tayo makikinabang nun eh. Pero ano nangyari? Binaliwala yung plano niya. At hindi lang yun, nakakulong siya ngayon. Ginipit siya ngayon na nagsusulong para mapababa ang kuryente natin. Diba masakit yun? Alam po ninyo nung nakaraang SONA, mahuhuli mo talaga sa bibig ng presidente na wala siyang nagawang plano. Paano ko nasabi? Kasi yung sinabi niya na sa palagay ko, dapat na raw alisin ang system law. So ibig sabihin, nung punto pa lang ng SONA na yon, dun mo pa lang naisip, pumasok sa sentido mo na palagay mo pa lang. Ibig sabihin, wala ka pang nagawang plano. Wala kang sinabing plano. At ang sinabi mo lang, sa palagay ko, nanakawan tayo. Parang ganun. Na kung ikukumpara mo sa plano ni Rodante Marcoleta, sino mas pangahawakan mo? Yung pangako na walang plano? O yung meron ng plano at aaprubahan na lang sana ng gobyerno, okay na? Diba ang sakit? Hindi lang naman kuryente, pati ang langis na yan. Meron siyang malalim na pag-iimbestiga kung bakit kinakailangang magtaas ng singil ng langis na siyang nagpapahirap ngayon sa taong bayan. Tama yung sinabi niya, nakakulong ang pag-asa natin. Siya ang may karapatan dahil senator siya, si Senator Rodante Marcoleta. May karapatan siya ipaglaban ng boses ng bayan, pero dahil nakakulong siya, nakakulong na rin ang boses natin. Technically. Diba? Masakit para sa atin yun. Ngayon, hindi lang naman yun ang concern natin eh. Bakit? Kung nagawa nila yan sa isang senador, papaano pa kaya sa ibang tao? Na sa tuwing ipaglalaban yung boses natin, ginigipit nila. Hindi ko hinihiling na pabagsakin natin ang administrasyon dahil wala sa bokabularyo natin yan. Hindi tayo pwedeng lumabag sa batas para lang pabagsakin ng baliin ang isang batas. Ang hinihiling lang natin, ibigay nila yung hustisya na kinakailangan natin.